Itong breaking news natin ay tungkol dito sa pagpunta ni Speaker Martin dating Speaker pala. Ang nagbitiw na Speaker na si Martin Romualdez sa ICI. Ayan. Pinagkaguluhan siya mga bossy. Ang daming media nung nagpunta siya dito sa sa ICI. Alam mo talaga na for optics lang itong itong ICI na ito. Para kunyari nag-iimbestiga sila, para kunyari siya pumunta, si Zaldico hindi. Hindi ba? Dito mo talaga makikita na laglag talaga si Zaldico. So syempre inimbitahan si Zaldico, hindi siya umuwi. Tapos ito si Romualdez, isa yung pangalan niya sa inililink dito sa massive the most corrupt budget sa history ng Pilipinas. Actually, hindi lang to 2025 2024, 2023, sila na din yan eh. So yung pinakakurakot na budget sa history ng Asia pa yan eh. Itong pagnanakaw ni itong riding in tandem na ito. Ito yung magnanakaw na mga disente. Ito yung mga magnanakaw na mga naka-SUV. Kasi usually dati ang mga magnanakaw, 'di ba, nakatakip ang mukha ng mga 'yan. Ang mga magnanakaw tumitira yan sa gabi. Pero sila in broad daylight, mga nakalabas ang mukha, tumitingin pa sa CCTV camera po siya. Ito matindi. Meron pa silang entablado. At meron pa silang mga media na nagko-cover sa kanilang mga pagnanakaw. Saan ka naman? Iba na ang mga magnanakaw ngayon. Dati nakatakip ka ng mukha, 'di ba? Nakatakip ka ng mukha na ganyan. Hold up to. Pero ngayon hindi na. Mga magnanakaw ngayon, mga nakabarong. Mga magnanakaw ngayon may helicopter. Mga magnanakaw ngayon pangiti-ngiti. Kaya itong ICI, naniniwala talaga ako dito sa ICI na to na ito ay talaga, wala talagang kwenta ito. Wala talagang kwenta ito. Unang-una sa lahat, wala naman siyang contempt powers. Kasi di ba pag nagpa-contempt siya, dadaan sa RTC. Pag nagpa-aresto siya, dadaan sa mga proper agency. So ano silbi nito? Ngayon kung halimbawa meron silang investigasyon, tapos ang matindi nito yung investigasyon nitong ICI na to, hindi pa to live telecast executive session ito, ibig sabihin sila lang naggagaguhan dyan. Hindi mo alam, pag sarado ng pinto, baka magmukbang ng mga putang ina niyan. Diba? Hindi mo alam kung ano nangyayari dyan eh. Kunyari may pinag-uusapan sila, kunyari mga seryoso sila. Paglabas, kunyari malulungkot, pagod na pagod, pero putang ina, baka walang ginagawa mga to dyan sa loob. Bakit? Bakit ko nasabi yan? Tingnan mo merong isang third party na outside sa administrasyon yung inilagay nila, si Mayor Magalong. Inilagay nila kunyari for optics na patas sila. Kita mo. Noong nag-iimbestiga na si Mayor Magalong, talagang may mga vital information na isinishare sa kanila because consultant siya supposedly. So consultant investigator siya supposedly. Kasi halimbawa, pwede siya mag-conduct ng sarili niyang investigation. Hindi ba? Sinabi nun ni Bongbong Marcos nung nag-uusap sila na Mayor Magalong has information, I will get the information and we will study it. Ganun ang sinabi niya nung una, manloloko talaga tong putang inang abnoy na ito eh. Tapos noon, hinire nila dyan sa ICC, nag-imbestiga si Magalong. Anong ginawa nila? Teka, hindi ka dapat mag-imbestiga. Pag nag-imbestiga dyan, dinahuli mo kami. Ginawa nila ng issue tungkol doon sa tennis court na proyekto ng mga Diskaya na hindi mo naman masasabing corruption, di ba? Kasi hindi naman lahat ng ginawa ng mga Diskaya corruption eh. Halimbawa, itong substandard yung ginawa ng mga Diskaya at naka-appeal naman yun at ginaayos naman ng mga Diskaya. So what's wrong with that? Hindi ba? Ibig sabihin yung accountability at saka yung responsibility ng contractor doon sa proyekto na yun gumagana. Kasi kasalukuyan na inaayos nila at under warranty kasi yan eh. So ngayon, pinalalabas ng pamahalaan na ito si Magalong, meron daw siyang itinatago. Ano yun? Na yung isang proyekto sa kanyang probinsya sa Diskaya, pero bakit hindi niya sinasabi? Ba't tinatanong ba siya?
Tinatanong ba siya, ang usapan dito, flood control project at saka corruption sa mga proyekto. Ano ang patunay na dun sa proyekto ng tennis court na yon, merong corruption? Maaring substandard, maaring hindi maayos yung pagkakagawa, but it doesn't mean na may corruption doon. And the fact na pinapapanagot yung mga diskaya doon sa proyekto na yun at kailangan nilang ayusin yun, ibig sabihin, yung responsibilidad inaako nung yung LGU ay hinahabol itong kung proyekto ng LGU yan, hinahabol itong mga kontraktor para ayusin yung kanilang ginawa roon, di ba? So anong problema? So yun yung nakita nila, kaya pinaimbestigahan daw si Magalong. Ba't mo naman paimbestigahan yung taong ikaw unang-unang naglagay diyan kung di ka ba naman bobo talaga? So sobrang bobo ni Bongbong Marcos, naglalagay na siya ng tao na ito let's say kung halimbawa man incompetent si Magalong. Let's say corrupt si Magalong. Bakit mo inilagay agad-agad nang hindi mo pa iniimbestigahan yung pagkatao nitong tao na to? Kasi tayo nga pag nag-a-apply tayo ng trabaho, tandaan nyo? Pag nag-a-apply tayo ng trabaho, nagbibigay tayo ng police clearance, barangay clearance, NBA clearance, lahat na ng clearance. Nag-ano tayo dyan. Aside from that, meron kang pipirmahan sa mga malalaking company. Oo, sa mga malalaking companies, meron kang pipirmahan dyan na na waiver na you are letting kasi personal information mo yung kakalkalin eh. So you are giving them the authority to do a background check sa'yo. O lahat ng kumpanya halos ganyan, randomly. Kapag ka medyo nakita nila, medyo yung yung resume mo parang teka, may something dito. Although qualified ka naman and magaling ka naman sa interview, ang maganda pa na ipasa mo yung assessment exam nila. Oo, assessment test nila na ipasa mo. So okay ang lahat, kaya lang medyo mukha kang sindikato. Oo, meron ka sigurong tahi sa mukha na ganun. Kaya para ngayon ang gagawin ng kumpanya na yan will have you sign a waiver giving them the authority na buklatin lahat. Legit ba tong mga dokumento na pinasa mo? Legit ba yung mga transcript of records mo? Mga legit ba itong board exam, mo? Itong PRC mo, legit ba ganyan? Pupuntahan ka nila sa mga bahay-bahay, tapos check nila yung social media mo, titingnan nila yung social media mo kung ikaw ba'y sindikato, kulto ka ba, ganyan. So ganon, bago papipirmahin ng kontrata yan. O kaya, tatanggapin na nila yan dahil nga dun sa pinirmahan mo na waiver na iba-background check ka nila, habang nagtatrabaho ka, they're doing the background checking. At pag may nakita sila na mali doon sa mga ipinasa mo, it forfeits your contract, nakalagay doon. It will forfeit your contract, tatanggalin ka nila outright. Na karapatan nila yon because you signed it. Wala kang laban sa labor, sa DOLE kapag nagreklamo ka. Kasi nga, pineke mo. So ganun. Ito pa kaya, isang importanteng investigative body, isang importanteng komisyon yung binuo para imbestigahan yung corruption. Tapos basta-basta ka lang naglalagay ng tao dyan nang hindi nyo muna bina-background check. Diba? So ganyan kabobo mag-manage si Bongbong Marcos. Kalaunan, tinanggal nila si Magalong dahil questionable daw yung kanyang reputasyon. Ha? Paano naging questionable? Yun ang questionable yung utak mo. Ang questionable yung kokote mo na mukhang araw-araw lasing ka pa yata. Di ba? Kaya ngayon yung sinasabi natin dito na may something talaga dito sa ICI na to. Itong ICI na to, wala ito. Binuo lang ito for optics para sabihin. Kasi parang lumalabas pati yung Congress, tinan mo. Yung Congress, sinut down na nila yung kanilang investigation. Bakit? Because they cannot control the evidence anymore. They cannot control yung kanilang mga resource person. And even if kinokontrol nila yung kanilang mga resource person and nililid nila towards this direction, towards the opposite direction, yung mga resource person, bumabalik pa din yung istorya, yung ebidensya, bumabalik pa rin sa kanila.
Kaya para mapigilan yung damage, ang ginawa nila, ini-stop nila yung investigasyon. O ngayon, meron din dito sa Senado, anong ginawa nila? Inagaw nila doon sa isang magaling na abogado na nag-iimbestiga na si Marcoleta. Pag-agaw nila kay Marcoleta, mga bossing, ginulo na ng ginulo ni Lacson. Nung ginulo ni Lacson, parang alam niyo sa mga korte yung mistrial, gano'n. Hindi ba kapag nag-declare ang korte ng mistrial, ibig sabihin, wala na, back to zero. Back to zero, mawawalan ng reputasyon yung hearing dahil kontaminado na yung hearing. Dahil kontaminado na yung hearing, ulit yun, i-down na yun, tapos gagawa na ng bagong investigasyon at hearing. Iba na yung judge. Iba na yung hahawak. So gano'n na nangyari. Binaboy-baboy ni Lacson, sinira-sira ni Lacson yung Senado. Tapos bigla siyang nag-resign kunyari. Kasi ganito, kasi ganyan. Pero nung nag-resign siya sa Blue Ribbon Committee, wasak na yung Blue Ribbon Committee. Yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee, wala na, kontaminado na. Bakit? Kasi nga una sa lahat, hindi naman niya gustong patawag yung mga dapat ipatawag, yung mga involved na mga pangalan. Hindi naman niya gustong imbitahan. So, yung kahit anong lihis ni Panfilo Lacson diyan sa hearing sa Senado, it still goes back to sinong may kasalanan, Martin Romualdez, Zaldico, tapos siyempre ang pinaka-boss nila, si Bongbong Marcos. Yun, so hindi niya na makakontrol, ganun din, sinira niya na, tapos inalisan niya. Sinong ipapalit ni Tito Soto? Mas tanga. Si Erwin Tulfo, yung ipapalit ni Tito Soto. Di mas lalong walang nangyari dyan. So sabi ko nga sa inyo, yung Senate Blue Ribbon Committee, bababuyin na nila yung mga investigasyon dyan, idadivert na nila sa ibang issue ng bayan, magbubukas na sila ng panibagong issue, mawawala na dun sa flood control. So ngayon, wala na, wasak na. Kaya sino na lang ang tumatayo na investigador ng flood control? Yung ICC na lang, ICI na lang, yung ICI. Yun na lang ang tumatayo. So for optics, mukhang sila na lang yung nag-iimbestiga tapos aatin pa si Martin Romualdez, hindi ba? It makes Martin Romualdez a saint. Oo. Sa media, sa mga binabayaran niyang mga vlogger, sa mga sa mga binabayaran niyang mga taga-suporta niya at mga troll farm niya. Lalabas dito na, tingnan nyo, magpapaimbestiga ba yan? Pupunta ba yan dyan kung may kasalanan yan? So talagang makikita mo dito si Martin Romualdez walang kasalanan kasi humarap siya sa ICI. Putang ina nyo, hindi nyo nga alam ano nangyayari dyan sa loob ng ICI na yan. Baka nagsasalsal lang yung mga ulol na yan. Baka nga kung anong session ang ginagawa nila diyan kasi wala tayong alam paglabas nila may mga media, ano po nangyari sa loob? Naging maganda ang investigasyon. Naging maayos. Gaganon lang naman sila wala kayong pruweba kasi nga yung Congress at saka yung Senate naka-live yan, hindi sila makakapagkaila magugulat na lang kayo. Etong ICI na to i-acquit ito si Romualdez, tapos dahil nga si Zaldico bilyon-bilyon na yung perang nakuha niya, trilyon-trilyon na. Magtago ka na doon sa mga binilin nating mga mansyon sa ibang bansa. Huwag ka mag-alala, marami ka naman nanakaw. Diyan ka na lang. Huwag ka na umuwi dito. Ikaw ang isasakripisyo namin para lang may masisi tao. So minamanipula nila yung investigasyon para isisi sa isang tao lang. Tapos itong tao na to, kunyari hinahanap nila, hinahunting nila, i-issuehan nila ng contempt orders, warrant of arrest, pero putangin na niyan, may mga iba ng mga passport yan. Para si Gibuchidoro, di ba, meron na siyang passport ng ibang bansa, so ibig sabihin citizen na siya. Ganun din yan. Ganun din ang gagawin ng mga itatago yung tao na yan. Tapos sasabihin lang naman nila, magtago ka lang 10, 15 years. After nyan, balik ka ulit dito. Meron ka pa naman natitirang pera nyan. Marami naman tayong ninakaw. Pagdating mo rito, bilyonaryo ka pa rin. Ganun ang style dyan. Tangin niya, maniwala kayo dyan sa ICI na hudas na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at